Alam nyo ba mga lods, nasa larong chess mga lods ay mayroong tinatawag na patterns, okay? So isa na mga lods, yung pinaka-importanting pattern mga lods ay yung checkmate patterns. Pero ang tanong mga lods, paano ba ito may sasagawa, okay? So mga advanced player mga lods at mga GM or mga grandmaster player sa chess mga lods, alam na kung paano gawin ang mga patterns na yun. So hindi na sila nahihirapan. Pero ang tanong, paano sa mga baguhang chess player mga lods? Almost mga lods, halos lahat ng mga chess mga baguhang chess player mga lods ay naguguluhan or nalilito kung ano ba ang gagawin pagdating sa middle game at sa end game mga lods, kasi hindi na alam kung paano gawin ang checkmate. Ang ending mga lods, talo, nga, 'di ba? So maniwala kayo sa hindi, yan ang totoong nangyayari mga lods, no? So ang video na to mga lods ay para sa inyo at sana magustuhan nyo at magkaroon kayo ng idea kung paano gawin ang checkmate pattern, okay? So let's go! So mga lods, so bago nyo may sagawa yung checkmate pattern mga lods, kailangan nyo munang maisalang-alang itong dalawa mga lods, no? So una, tamang calculation, at pangalawa, pieces position. So kailangan meron kayo ng dalawang yan mga lods para may sagawa nyo ng maayos yung checkmate pattern, okay? So sa posisyon na to mga lods, ay ito yung actual game ko mga lods, no? So ginawa ko siyang analysis para may pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung checkmate pattern dito mga lods, no? Okay? So ang ginawa ng opponent natin dito mga lods, kay Portia, so nag E5 tayo dito mga lods, normal development lang sa gitna, okay? Ang ginawa ng opponent natin dito mga lods, nag knight F3 siya mga lods, okay? So knight variation naman yung gamit ng opponent natin mga lods, no? So ginawa nating reply dyan is nag knight F6 lang tayo mga lods, okay? So tamang development lang. So dito mga lods, sinusubukan ko yung pasensya ng opponent, pero maliit lang talaga yung pasensya ng opponent kasi nakikita niya libre na yung pawn natin sa A5. Kaya ang ginamit ng opponent natin is knight takes E5 siya mga lods, okay? So dito mga lods, ang ginawa natin, nireplyan natin siya ng knight C6 mga lods, offering ng knight sa kanya, okay? So ang tawag ng move ko na yan mga lods is Stafford Gambit, okay? So ang ginawa ng opponent natin, takam na takam siya sa knight natin mga lods, no? So wag nyo gagayahan yung tong move ng puti mga lods, okay? Okay, so gayahan nyo yung move ko, okay? So pwede mga lods, okay? So ang ginawa ng opponent natin, kinaan niya yung knight natin sa C6, okay? So D takes C6 naman tayo. So mayroon na tayo ngayong file para sa light square bishop natin, sa dark square bishop natin, at saka sa queen natin mga lods, okay? So ang ginawa ng opponent natin dito mga lods, kasi nakikita niya under attack yung A4 pawn niya, ginawa niya nag D3 siya para dipinsahan ang A4 pawn, okay? So ang ginawa natin dito mga lods, nag-develop na tayo ng dark square bishop, bishop C5 tayo mga lods. So ngayon mga lods, meron na tayong pattern na nabubuo dito mga lods, kasi meron na tayong pieces position, okay? So ang calculation natin dito, kakainin natin yan, itatarget natin yung F2 po ng opponent natin na nagdipinsa lang dyan mga lods is yung king lang, walang iba, okay? So ang ginawa ng opponent natin dito mga lods, okay? So nag bishop G5 siya. So galit na galit ako sa ganyang mga pin mga lods, no? So wag nyong gagayahin yung move ng puti, gayahin nyo yung move ko dito, okay? So ngayon mga lods, tinulungan lang tayo ng opponent natin mga lods na talonin siya, okay? Bakit? Ang ginawa natin dito mga lods, kinain natin yung A4 pawn, okay? So sinurpresa natin yung opponent natin dito mga lods, eh. So dito mga lods, ang tamang move dito ng opponent natin is i-atras niya yung dark square bishop niya para i-cover niya dyan sa A3. Yan yung dapat na i-move ng opponent. Pero yung ginawa ng opponent natin dito, kasi maliit lang yung pasensya niya at takam na takam talaga siya sa queen natin mga lods. Kaya nga nag-move siya ng bishop G5, di ba? Okay, so ang ginawa ng opponent natin, kinain niya yung queen natin mga lods. So wag nyong gagayahin ang move na to kasi 100% talo talaga mga lods itong puti. So ang ginawa natin dito mga lods, nag bishop takes F2 check. So wala nang ibang option yung opponent natin kasi covered ng knight natin yung dito, okay, dito square. So wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ito na lang mga lods, okay? So after nag move siya ng king ito, talo na kasi meron naman tayong light square bishop checkmate. So wag nyong gagayahin mga lods, gayahin nyo yung move ko, okay? So pwede nyo magamit yan mga lods sa blitz games nyo or sa rapid games, o kung sa mga opponent nyo na hindi anda sa ganong mga moves mga lods, no? Okay, so sana meron kayo nakuha ang kunting idea kung paano gawin yung checkmate pattern dito mga lods, no? Okay, so kung ibalik natin mga lods, kung halimbawa naman mga lods, ganito yung mangyayari kasi. Kung halimbawa naman mga lods, okay, balik lang natin. Kung halimbawa naman kinain ng opponent natin yung knight natin dyan sa A4, okay, halimbawa kinain niya,
Okay, pakita ko sa inyo. Pag kinain niya yan, kakainin pa rin natin yung F2 pawn niya. Check. Pag kinain ng opponent natin yung dark square bishop natin, kakainin natin yung, hindi yung bishop yung queen. Kasi libre yung queen mga lods. Ayan di ba? So wala na, ano pang gagawin ng opponent natin dito? Talong-talo na siya sa posisyon na ito mga lods. Okay, so kung halimbawa naman, hindi niya kinain yung dark square bishop natin at nag-move siya dito sa ito, gagamitin pa rin natin itong light square bishop natin, check pa rin yan mga lods. So wala talaga siyang option kundi kainin yung dark square bishop natin at kakainin natin ulit yung queen. Di ba mga lods? So ganun yung magiging scenario. So wag nyo gayahin yung move ng puti, gayahin nyo yung move ko, okay? So sana meron kayo ng konting idea dyan mga lods, no? So konting tricks lang yan na pwede nyo gayahin, okay? So move on tayo mga lods. Halimbawa sa position na ito mga lods, anong pattern ba ang mabubuo mo dito as white? Kung ikaw pa yung puti dito at ikaw pa yung magmumove, anong pattern ang mabubuo mo sa posisyon na to? Kailangan mong tingnan mga lods na mayroon ka lang tatlong attacker, dalawang rook at isang queen. So yung opponent mo may dalawang rook, may light square bishop at mayroon din siyang queen. So ano ang gagawin mo dito as white mga lods? Okay. So kung nag-iisip ka mga lods, ay dito yung mabubuo yung pattern mo. Yan, halimbawa rook h3 para direct attack sa h7 square. Then meron kang queen. Yan ay napakalaking maling pattern mga lods, no? Okay. So kasi halimbawa pagpalagay natin nag-move ka dito ng rook. Ang gagawin ng opponent mo mga lods, magmo-move lang siya ng pawn dito sa F5. So wala ka nang magagawa dyan mga lods, no? Kasi nabablock na ang daraanan ng queen mo dito. Okay? So ang nag-iisang attacker na lang sa H7 square na yan mga lods ay itong rook na lang. And worst, kung maglalagay ka pa ng queen dito para i-check yung opponent mo, may rook na dyan mga lods. At tandaan nyo, atake na yan sa king mo mga lods kasi may light square bishop at rook yung opponent mo, okay? So makwi-queenless ka pa mga lods dito, okay? So ang gagawin mo mga lods para mahanap mo yung tamang pattern dito mga lods, no? Okay, balik natin dyan sa posisyon na yan mga lods. Ang gagawin mo, i-check mo muna yung opponent mo dito para mataboy mo yung king papuntang h8 mga lods. Okay, so ngayon, ang checkmate pattern mo dito mga lods ay ang mga ideal square na to, okay? D8 square at itong f6 square. Yan yung checkmate pattern mo mga lods, okay? So ngayon, naitaboy mo na yung king ng opponent mo. Ang gagawin mo na dito mga lods, magmumove ka na ngayon ng queen d8, okay? Para atakihin yung rook. Pag kinain ng opponent mo yung queen natin, meron ka namang rook dito na nakasuporta mga lods. Checkmate pa rin yan kasi hindi naman pwedeng makapag-move yung king niya dito mga lods kasi covered na ng mga rook mo yan, okay? So hindi gagawin ng opponent mo na kainin yung queen yan. Okay, so kung halimbawa naman mga lods, yung queen niya is imumove niya dito sa B4 square para protektahan yung rook na yan. So dito mo na imumove yung queen mo at checkmate na yan mga lods. Okay, so yan yung ideal square mga lods. Yan yung checkmate pattern dyan. Okay, so kailangan nyo lang kalkulahin, kailangan nyo lang ng tamang posisyon ng mga pieces mo para magawa mo yung checkmate pattern mga lods. So sana mayroon kayo na kuhang idea mga lods, no, kung paano gawin yung tama ang checkmate pattern, okay? So another example tayo mga lods, okay? So sa position na to mga lods, bago ko ipakita sa inyo mga lods yung checkmate pattern natin dito mga lods sa position na to, no? So meron lang ako ipakita sa inyo mga lods. Kung nakikita nyo yung like button at yung subscribe pati na yung notification bell mga lods sa may bandang baba, baka naman mga lods pwede nyong i-hit yan mga lods, no, para sa channel natin mga lods at para mas mamotivate pa yung sarili ko mga lods, matulungan nyo ako na makagawa pa ng mas marami pang ganitong klaseng content mga lods, no? At para na din na matulungan natin yung mga baguhang chess player mga lods na magkaroon ng idea kung paano ba gawin yung checkmate pattern kasi nag-struggle talaga sila pagdating sa middle at sa endgame mga lods, no, kung paano gawin yung checkmate, okay? So sana tulungan nyo akong lumago tong channel natin mga lods at para mas marami pa tayong matulungan mga chess player mga lods, okay? So let's go mga lods, okay? So sa nakikita nyo mga lods sa posisyon na to mga lods, meron tayong dalawang attacker sa F7 square ng opponent mga lods at meron ding dalawang defender yung opponent natin, yung rook at saka yung king mga lods, okay? So ngayon kung napapansin nyo mga lods, yung king naman natin dito mga lods is under attack din ng opponent natin, okay? So isang move na lang dyan, mati na tayo mga lods, no? So kailangan mag-ingat talaga tayo sa move natin bago tayo gumawa ng aksyon, okay? So dito mga lods, kailangan
kailangan natin mag-sacrifice ng pieces. Pero ang tanong, anong pieces ba yung isa-sacrifice natin? Yung Dark Light Square Bishop ba or yung Rook? Okay, so ang gagamitin nating sacrifice dito mga loads is itong Rook. Okay, so Rook takes F7, check. So ang gagawin ng opponent, kasi hindi naman niya gagamitin yung king niya kasi nakasupport yung Light Square Bishop. So ang gagamitin ng opponent natin is itong Rook. So Rook takes Rook. So ngayon mga loads, pag-check na tayo gamit itong queen natin dito sa h6 square. Okay, so queen check. So walang ibang move yung opponent natin kundi dito lamang sa g8 square kasi itong e7 square mga loads is under protection ng ating pawn. Okay, so ang i-move ng opponent natin dito is king g8 lang. So wala na ibang option mga loads yung opponent natin. So ngayon, ipapasok na natin itong king natin dito sa g7. Checkmate na yan mga loads. Kasi hindi naman makakain ng rook yung queen natin kasi nakapin yung Light Square Bishop natin sa rook sa king niya. Okay? So sana mga loads, mayroon kayo nakuhang kunting idea sa channel natin mga loads, no? Sa video na ipinapakita ko sa inyo mga loads kung paano gamitin o gawin yung checkmate pattern. Bibigyan ko kayo ng kunting tips mga loads, no, kung paano kayo makakuha ng maraming checkmate pattern mga loads, no. So maglaro kayo mga loads ng puzzle mga loads, from easy to hard puzzle mga loads, no. So doon sa puzzle mga loads, makakakuha talaga kayo ng maraming checkmate pattern doon. Okay, so matututunan nyo yan sa actual game nyo mga loads, no, larong chess. Okay, so mga loads, kung sana nagustuhan nyo itong video natin, na-hit nyo na yung like, yung subscribe at yung notification bell, pati na rin yung share mga loads. Okay, so salamat sa inyong pagtagilik sa aking muntin channel at mag-ingat kayo mga loads. I love you all. Bye bye.